Ano naman po ang i-advise nyo doon sa Bang Imperial na estudyante noon kung makakasalubong nyo siya? Ay, Ayan, Diyos ganda ko, nun. ayan, maganda Ayun. yan. Dapat kasi nag-aral kang mabuti. What is up, Baliwag University? Again, my name is Jolo Talentino and welcome to our podcast, The Green Chair Season 2. And today, we are joined by a very, very special guest. I-emphasize ko na very special guest. Bakit? O sige, isa-isahin natin. Our guest for this episode is a former student of Baliwag University. She is a high school graduate here in Baliwag University, class of 1995. And she is a graduate of Bachelor of Science in Business Administration, major in Marketing. Ito pa isa, she is the owner of GFP Pasalubong here in Baliwag. She is the former president of 4L Baliwag Chapter, or also known as the Lady Local Legislators League. At siya ang kauna-unahang kagawad ng Sangguniang Barangay ng Santo Cristo. And she is the current president of the Soroptimist International of Baliwag. And she is the city councilor ng pinakaminamahal nating syudad, ang Baliwag City. So everyone, please join me as I welcome our guest this episode, Konsehal Bang Imperial. Hello po, Mami Bang. Thank you so much po for accepting our invitation para po ma-interview namin kayo today. So bago po tayo magsimula, Miss Bang, baka meron kayong gustong batiin sa ating mga viewers. Ay, talaga ba? May ganun talaga. Kala ko joke lang. Pero siyempre, sa lahat po ng nanonood ng ating The Green Chair. Okay, hello po sa inyo lahat. Siyempre sa mga Baliwagenyo, sa mga viewers natin ngayong hapon. Ngayong araw na ito. Yes po. Magandang araw. So, Mami Bang, Sige, okay lang. So, Mami Bang, bago po tayo magsimula, as I mentioned earlier, ang dami nating achievements, ang dami nating mga naging posisyon sa ating journey, sa ating pong career. So, Mami, bago po tayo naging isang city councilor, naging president ng ibang organizations, I've been a student here in Baliwag University. Baka namin po pwede nyo kaming kwentuhan sa mga naging experience nyo kay Baliwag University. Oo ba? Opo. Sa Baliwag University, actually, madami. Dito ako nag-elementary, dito ako nag-high school, Opo. dito din ako nag-college. No po, super duper loyalty. Okay, sige, tingnan natin. Nung elementary ako, masasabi ko na hindi naman pasaway na estudyante. Pero alam mo yon yung Extrovert. pwede rin. First day ng school, di ako nag-kinder, grade 1 ako kagad. Wow. So, in-introduce ako kasi teacher ng high school yung tita ko. Opo. So, in-introduce niya ako kay Ma'am Ikoy. And then, first day ng school, ng elementary tayo, sabi totoo naman, napatunayan nila na habang nagtuturo si teacher, sa likod ako again. So, ibig sabihin, nakikipagdaldalan ako. Hindi ako nakikinig kay teacher. So, umpisa pa lang yun. Kaya, umpisa pa lang, elementary pa lang, sinabi na kagad niya, Luzby, yung pamangkin mo, wala akong masabi. Pero actually, siguro kasi bata, pero nung grade 4, grade 5, medyo active na tayo pagdating doon sa mga activities ng school. Lagi na tayong kasama sa mga presentation. Kasi at that time, ang natatandaan ko, pag merong honors assembly, may kailangan may intermission number. So, lagi tayong sasali. Diba? Feeling mo, dancer, alam mo. Kaya, siguro doon nag-start hanggang sa naging varsity tayo ng volleyball. Nag-player pala si Mami. Kaya magaling. Talagang high school ko, masaya. Yan naman po atang pinakamasayang part ng pag-aaral high school. Yes. Talagang yung mga classmate mo. Kasi dalawang section lang no elementary. Isang pang-umaga, isang pang-hapon. Dalawa lang yung pagpipilian mo. So yung mga classmate mo nung elementary, hindi mo na naging classmate nung high school kasi
pagdating sa high school, marami na yung section. So parang mix na po. Yes, mix na. Meron ng mga transfer rin na nakakasama. Pero, okay pa rin. Kasi parang doon ka nag-grow, nagkakaroon ka ng ibang nakakasaluhan na tao. Doon mo makikita na, kasi yung unang kasama mo nung elementary ka, walang alam gawin kung hindi mag-aral. Ito. Tapos yung college po kami, ayan, mga CBAA CBAs natin. Kahit kayo, marami yung sa Department of CBAA. So, yung college po kayo, ayan, ano po ang naging kwento nyo? Yung college show, actually talaga, hindi ako dapat sa business administration. So hindi ako magma-marketing. Ang first choice ko talaga is maging nurse. Nurse po? Yes, talagang nung enrollment, nasa harap na ako ng Department ng Nursing. Pero alam mo yun, natakot ako. Bakit? Kasi naalala ko, may board exam nga pala yung nursing. Baka hindi ako pumasok. Doon ako natakot. Pero talaga, ang passion ko talaga is to. Gusto kong maging nurse. Nurse din talaga. Yes, gusto ko. Pero naisip ko, sige, kung hindi mo na ako pupunta dyan, pumunta mo na ako ng BA, pwede naman ako mag-transfer. Yes po. And then I enjoyed being a BA student. Okay. Yan. So, sabihin po pala, ang second choice nyo na lang si BA, si Business Administrator. Marami bang, sa dami po ng pinagdaanan nyo, sa dami ng na-achieve nyo sa kanina nyo, paano po na-shape nyo yung values nyo habang chine-chess nyo yung journey or yung career nyo as of now? Sa ngayon, masasabi ko yung discipline, nagkakaroon ka na rin ng parang malasakit sa kapwa. Yan. Siyempre, yung integrity na talaga itinuturo dito sa Baywalk University. Sa dami po ba ng, siyempre, naging city councilor po kayo, asa po, ang dami nga lang organizations na pinasasalihan. Sa tingin niyo po, ano yung parang pinaka-challenging na moment ninyo sa mga matanggalan po ng positions? Pinaka-challenging? Pwede ko ba sabihin dyan yung pandemic? Yes po. Yes, naku po, Diyos ko. Paano po ito naging challenge sa inyo? Actually, nasa last term ako ng pagiging kagawad sa Santo Cristo. Siyempre, that time, ang po pwede lang lumabas is yung mga nasa barangay. Yes, frontliners. Yes, mga frontliners. And then, siyempre, di ba, negosyante rin naman tayo. Isa rin yun sa naging challenge talaga nung time nung pandemic. Kasi meron kaming mga customer din na from Bataan, from Ecija, na alam mo yun, gamit lang kasi nila is tricycle. Di ba, ang hirap mag-travel, nahinto sila. So, isa na yun din. So, ibig sabihin, yung transaction, continuous. Yes po. Yung papasok na income sa'yo, hindi naman magiging sapat doon sa mga nakuha mo na ng mga supply. Tama. Kaya yun, isa pinaka, lahat ng ipon mo is mailalabas mo. Kasi syempre, ilang years, 40 years na yung business namin. Yes po. Na hindi mo kayang i-give up. At the same time, meron kang mga tauhan na stay in. Yes. Parang panguha po mga Yes. Totoo. Dumating tayo dyan sa punto na talagang wala ka na magagawa kasi ang totoo nun, hindi mo sila po pwedeng pabayaan. Bakit? Kasi sila yung kasama mo nung time na nagiging okay ang business. Yes, Hindi mo naman sila po pwedeng pabayaan. Tama. Na dahil nag-lockdown lang o kailangan nyo nang umuwi. Kailangan nyo kasi kung maraming kaya, hindi po pwedeng dahil ang dapat kasi sa isang negosyo, ang turing mo doon sa mga kasamahan mo is family. Hindi po pwedeng Kaya iyon. May moment po ba na parang parang gusto nyo lang give up? Ganon, may moments po pala ganun. Kahit po hindi doon sa issue na pandemic, kahit po sa ibang aspeto ng life mo, may mga moments po ba na... Yes. Kasi may time din, as a politician, may time din na kahit ano yung gawin mo, you cannot please everybody. Totoo.
Kahit Ayan. nagawan mo ng paraan, nagawan mo ng Mabuti. Yes. Kasi siguro, pero ang intindi ko diyan, siguro tao lang din naman sila na minsan kasi tayo naman may pinagdadaanan tayong lahat. Hindi lahat ng sitwasyon na katulad na nararamdaman natin. Pag tayo masaya, akala natin masaya rin sila na pwede nating Correct. biruin. Yes, pero hindi. Opo. Kaya, Iba po eh. yes. Kaya, Paano niyo po nalabanan yun? Yung kunwari, nandun na kayo sa moment na parang nahihirapan yung loob niyo, Yes. na ayaw niyo na. yes. Paano nyo sinalabayan? Mami Bang? Siyempre sa tulong din nung asawa ko, si... Yes, you good to are- see her, no? Yes. Totoo. Opo. Lagi kasi yan, hindi kami umaalis ng hindi magkasama, hindi kami So, yung mga pananaw niya, Opo. yun yung mga nagsasabing, hindi, okay lang yan. Kasi po, nabanggit po natin kanina sa introduction natin na kayo po ang kauna-unahang babae Yes. na kagawad ng Sangguniang Barangay ng Santo Cristo. Ano po yung pakiramdam na maging parang isang trailblazer? Yung totoo niya, Opo, ano po? hindi naman ako talaga dapat papasok sa politika. Talaga Kasi po. ang kinukuha naman talaga is yung brother ko, yung kuya ko. So ano po ba yung nag-push sa inyo para po talaga pumasok sa buhay po niyo? Nagulat nga lang ako, bigla na lang sinabi ng tatay ko at saka nung biyanan ko lalaki ni Daddy na, sa isang araw pupunta ka doon, gano'n. Nai-oo na nila ako doon sa partido na nasasama ako. Hindi ako talaga. Pero syempre, noong una, ang hirap. Ang hirap kasi habang nagka-campaign ka, kasi ang kakilala naman talaga sa amin, hindi naman ako yung kuya ko, yung nanay ko, yung tatay ko, dahil yun yung malabas. Kasi ako talagang sa bahay, nasa tindahan lang ako, yun lang ako. Siguro kung may makakakilala sa akin, yung mga customer. So, hindi po talaga siya planado? Hindi talaga. Tapos, nung time na yon, habang, alam mo yung mga matatanda na habang nagka-campaign ka, sasabihin, magpasalamat ka sa nanay at tatay mo kasi napakadaming naitanim noon. Kung hindi dahil sa nanay at tatay mo, naku, ewan ko lang kung makikilala ka dito sa atin. Yes. And then, hanggang sa nanalo po. Overwhelmed, pero syempre, ninenervyos. Okay. Kasi yung expectation, kasi ikaw yung unang babae na sa larangan ng politika sa Santo Cristo, ikaw yung Iyon yun. Kaya gumawa tayo talaga ng paraan na paano makakapaglingkod sa mga kabarangay. Ano po yung mga natutunan niyo sa pagiging kagawad ng Sangguniang Barangay ng Santo Cristo na nadala niyo po sa pagiging counselor niyo ngayon sa Baliwag City? Yung sa kagawad kasi, syempre, isang barangay lang yan. Isang dito lang, kakilala mo na yung tao sa street na to. So, alam mo na kung hanggang saan lang yun. Hanggang saan lang. So, every time na meron kang activity sa barangay, pag bumaba ka, malalaman mo na short ka pala dito sa gamot. Pagdating dito, wala palang street light dito. Yes. Pagdating dun sa iba, may ibang pangangailangan. So, yun kasi sa barangay, yung parang rekta. Rekta ka lang na masasabihan ng mga kabarangay mo na ito yung baka po may kailangan kami na ito lang po yung pwede na ilalapit nila sa'yo. So, yun yung pwede mo lang na limited. Limited. Pagdating sa barangay, limited din yung source. Siyempre, yung allowance na ibinibigay sa atin, yun lang din yung magagamit natin. Having mentioned that Projects po yung mga... kumbaga, kung public servant kayo, siyempre magiging observant kayo sa paligid ninyo, ano ba yung mga sinibayang kukulang, o saan yung mga kailangan ng tulong. Sa mga ordinances and programs po na nagawa ninyo, ano po yung masasabi niyo proud na proud kayo? Sa ordinance, siguro isa doon yung para sa mga bata. Yes. Maganda pwede iting sabi sa mga sa atin. Pwede naman. Yung ordinansa natin kasi nagbaba tayo ng ordinansa para doon sa mga kapakanan ng mga bata. Yung para hindi sila magamit sa panghanap buhay. Actually, so hanggang sa
naisip natin na gumawa ng ordinansa para dyan dahil kailangan din naman natin sa pamahalang panglungsod. Kasi, and then habang ginagawa natin yung ordinansa, syempre may mga taong tatanungin tayo para doon sa mayan natin. Ang masakit lang kasi doon, meron tayong mga natanong na iba. Di ba, kung makikita nyo, ang daming bata na nagtitinda ng sampagita. Yes. Tama, nakikita niya, yes. Siyempre, di iba dyan, talagang tagabaliwag. Pero, mas marami yung hindi tagabaliwag. Na ibinababa sila ng isang sasakyan, na hindi sila talaga tagabaliwag, bababa sila, dito sila maglilimos. Mahanap buhay. Yes, dito. Di ba? Ang sakit. Siyempre sa akin, bilang isang magulang, nawalan ako ng anak. Medyo hindi ano talaga sa akin. Yes. Kaya gumawa tayo niyan. Isa yan talaga sa masasabi kong kaya lagi tayo nakikipagtulungan sa DSWD. Pag nakakakita na tayo ng, ito na naman yung mga bata. Paano ba gagawin natin sa kanila? Kahit na i-report naman nila. Ayun nga pala, na-mention na rin ni Mami Bang na siya yung anak ko nga. Mukha lang po yung pero Mami na po si Mami Bang. Kaya Mami na rin po kay Mami. Yes. Sa mga kinikwento nyo, nakaka-overwhelm yung daming responsibility. Knowing that you're a leader, a public servant, a mom. Tapos business owner pa. Paano niyo po nakaka-handle yun? Paano yun siya napagsasabay-sabay? Napagsasabay-sabay. O sabihin na natin, masaya ako na dahil para bang nakakayanan ko lahat yung responsibilities. Pero syempre, yun din ay sa tulong ng asawa ko. Pagdating sa bahay namin. Totoo yan. Napakalaking tulong ng asawa ko. Kaya, lucky. Pag totoo. Parang kinikilig ko na. Baka kinikilig ka dyan. Hindi, totoo yan. Kasi, super napaka hands-on ng asawa ko pagdating sa mga anak namin. Gigising kami ng 6 o'clock, minsan siya lang. Kasi napuyat ako. Siya yung mag-aasikaso sa mga bata. Sa umaga pa lang. And then, magluluto ako. Tapos siya maghahatid sa school. Ito yung pinakamahirap sa amin is yung Monday. Yes. Monday talaga. Monday is yung yun talaga kasi may session ako. Na kailangan kong gumising na mas maaga dahil magluluto pa ako ng babaunin na lunch ng mga bata. Pero, syempre bago yun, mamamalay ko asawa ko. Kaya talagang masasabi ko na pagdating naman, minsan talaga dumadating yung time pagdating ng Sunday, pwede ba wala po na tayo schedule ng Sunday? Kasi totoo, nakakonsensya din ako. Kasi yung Monday to Saturday, yung sabihin natin maibibigay ko lang sa kanila is yung half day, yung sa morning. Tapos susundo lang ng hapon. After that, syempre yung mga bata kailangan dahil maaga nag-uumpisa. Kasi sabi nga nung nanay ko, bilang nandiyan ka na, siguro dapat isa sa hindi mo dapat kalimutan is yung pagpunta. Doon sa mga nawalan ng mahal sa buhay. Bakit? Kasi alam mo kung ano yung nararamdaman nila. Bakit? Dahil nawalan ka rin ako. Kaya alam mo, kaya talagang hanggang sa makakayanan ko, pupuntahan ko. Iyon yung nakikiramay ko. Yes. Masasabi nga ba na kaya niyo siya kinakaya kahit na marami, kahit na mabigat. Ngayon nasa niya kayo sa ginagawa. At yes, masaya tayo and then isa din yon, isang way din yon ng masasabi ko na pasasalamat. Dahil tinanggap nila ako, minahal nila ako. Siyempre bilang ganti naman dun sa ibinigay nila na pagmamahal at pagtitiwala sa akin. Hindi ko kailangang maghanap sa totoo, mahirap bumaba sa isang barangay ng walang event. Pero yon, doon may mga salamuha ka ng mga, makikita mo yung mga tumulong talaga sa'yo. Kaya yun, hindi ko pinakalimutan.
Tsaka siguro minsan, mami, masaya din yung nakita na may napapakita kang tao dahil sa tingin na ginagawa niyo. Yes, totoo. Parang yung bibigay siguro ng lakas sa inyo para magpatuloy. Totoo yan. Mami, anong nakikita mo sa Baliwag City? Yung ano yung vision na nakikita mo kay Baliwag City 5 to 10 years from now? 5 to 10 years, parang mayor. Parang mayor ang tanong. As a city councilor. Pero syempre, as a city councilor, nung first term ko, nanalo tayo ng May, umupo tayo ng July 1st. Yes, Doon na nilalakad, di ba, ni Mayor Vice, ni Mayor Ferdy that time, yung cityhood ng Baliwag. Opo. Siyempre, yung sa cityhood, bakit sinuportahan ko? Kasi isa doon is yung magkaroon ng sariling ospital ang Baliwag City. Okay. Diba? Kasi kung totoosin yung Baliwag District Hospital, hindi siya under ng lungsod ng Baliwag. Ang Baliwag District is under ng Kapitolyo, ng Malolos. So, pwede tayong magdala ng mga pasyente, ng mga ano doon. Pero hindi yung totally na, kasi hindi naman natin control. Alam mo yun? Opo. Hindi lamang ospital, syempre, kakaroon tayo ng Baliwag Aquatic kung saan may swimming pool, may oval, training. Kasi, di ba, ngayon, naging city na tayo, nagkaroon tayo ng sariling division. Yes po. Kaya syempre ngayon, masasabi ko, talagang super proud Baliwag ay dahil halos lahat ng nanalo, kung matatandaan ninyo, is from Baliwag. Yes po. Na may mga umabot pa sa palarong pang bansa. Kaya nakaka-proud. Totoo po. Totoo. So, marami pong dapat abangan ang mga Baliwag news. Totoo po. Anyway, sa introduction natin, you've been we're a former president of 4L Baliwag chapter. And we're the current president of the Soropolis International Baliwag. Kasi po itong mga organizations na ito, itong mapatong purpose ng mga kababaihan. Yes. Tingin po paano kayo naka-inspire sa mga kababaihan po dito sa Museum ng Baliwag? Paano naka-inspire? Yes po. Inspired ba kayo? Hindi naman talaga tanggap ng lipunan na magkaroon ng leader. Yes, opo. Tasang po. Ang babae is ba? Also, pero which is masaya rin namang gawain bilang, pero sa totoo, mahirap din. Yes po. Parang kasi type na sa pasasyon. Pero sa ngayon, marami na rin na-inspired, marami na rin na nakakagusto. Hindi lang sa negosyo, maging sa posisyon ko anong meron ako. Kaya natutuwa ako. Kasi may mga kabataan na napipili rin naman tayo para interviewin sa mga thesis. At natutuwa ko, na-interview na naman. Hindi, di ba? Kasi nakakatawa eh. Kasi parang talagang tinatanaw nila na, ito. Ang totoo, takot ka ako sa mga interview. Ay, talaga po ba? Yes! Daldal lang ako. Wala nga yung nanalo sa labi. Yun ang tawag niya kasi sa akin dati kasi kitang-kita dati pero ngayon wala na pa. Madaldal pa rin ako. Pero talaga po, hindi po talaga kayo into interviews, ganyan. Yeah, ako. Having mentioned Kaya po na naging inspirasyon kayo sa ibang mga kababaihan, sino naman po yung parang inspiration nyo para gawin itong mga ginagawa nyo ngayon? Siyempre, una-una, yung parents ko. Talagang yung totoo. Kasi, sa totoo yung parents ko, yung pinagdaanan nila para mabuo yung maging maayos yung pamilya. Kasi hindi rin ganun kadali. Kasi feeling ko nga walang na-attenan yung nanay ko ng ng mga meeting sa school. Kaya po? Oo, yes. Kasi that time nung bata ako, nagdi-Divisoria, may konting puhunan, sasakay sa bus. Nasasama kasi ako. Nasasama niya ako sa Divisoria na bibili ng 2 sakong mani, uuwi. So exposed po kayo sa business. Yes. Bata pa rin kayo. Tapos natuto siyang magluto ng pusit. So, di ba, pag yung pusit, may sugar yan. Kinukuha ko yan. Tapos nire-repa ko yan ng maliit black nibenta ko 25 cents that time. Yes. Oo, basta nandun lang siya sa isang lalagyan sa dating bahay namin sa Punanan. Nagtitinda ako noon. Then, nung high school kasi ako,
nung high school ako, medyo maganda-ganda na sa Divisoria. Kaya naiingit ako pag sinasabi na, saan ka nagbakasyon? Ay, nagbakasyon kami, uwi kami sa Ganire, sa Talavera, sa ganyan. Ikaw saan ka? Ay, sa Divisoria. talagang Sa Divisoria ako, meron kaming pwesto sa bangketa. Magtitinda ako ng mani, ng dilis, ng pusen. Yes. Ilang year po ito, man? Mga second year high school ako. Okay. So, na 14, 15, okay. Yes. So, natitinda po kayo sa Divisoria before? Yes. Tapos, kapag bakasyon, kung hindi sa Divisoria, hindi po pwedeng wala naman ako sa tindahan. Opo. So, kaya naiingit ako. Naiingit ako minsan dun sa mga video. Yes. Lahat ng mga klase. Pero ngayon, pinagpapasalamat kayo. Pinagpapasalamat kayo na yun ang ginawa sa akin ng magulang. Opo. Kasi naging independent ako. Hindi mo kailangan iasa yung, ano mo yun? Opo. Tsaka siguro po kasi yan po ang pinayo sa akin ng parents ko na parang pagka kasi anak, hindi pang habang buhay sa mundo. Yes. So mas maganda na yung maaga pala matuto ka ng magnegosyo para may malayo yung sarili mo. Yes. Kuya ko, nagdi-deliver din siya. Siya yung every other day na nasa Divisoria. Opo. Yes. Kasi nandito na si nanay at si tatay sa... Opo. Kaya... Tsaka siguro, Mami Bang, masasabi ko na talaga sila yung greatest inspiration mo. Kasi nagiging inspirasyon nyo sila bilang magulang dahil magulang na rin po kayo ngayon. As a leader or a public servant, naging public servant din po ata ang father niya. Wala. Sa akin, ako lang. Yes, sa akin nag-umpisa. Wala akong pamilyang... I see. Parang ito parang better parang greatest inspiration talaga ng mga parents. Yes. Kasi sila magbibigay o naghihinga sa atin. Kasi tayo yun. So yeah, agad po ako mo. Curious lang po kami, Miss Bang, dahil nasa stress tayo, isang linggong busy. Yung mga parang hobbies or mga napaparelax sa inyo pagka... Ayan na. Kung Sunday, free kayo, ano yung mas ninyo? Actually, di naman. Basta ako every night, bago matulog. Bago matulog. At saka yung, kung wari, iniintay mong... lumambot yung baboy na pinakukuluan ko. hanggang kaya ko. Hanggang Nandiyan ang Netflix, ang Disney Channel, ang Bigo. Pero yun lang, meron tayong badminton, nakakapag-badminton. So yun po yung exercise natin. Yung sports pala si Mami Bang. Baka kasi nga yung panganay yung anak dahil sa recipe po siya ng badminton, tama? Yes. Talagang ang talagang nagbabadminton, yung husband ko, yung family nila. Yung lolo niya, si tatang, na talaga namang napaka-magaling. So talaga nakakailang kayo na mag-badminton dahil kay Mr. Yes. Sa mga naging Miss Bang, naging experiences nyo with public service, as a pagiging mother, ano yung nakakatuwang experience po na naranasan nyo all throughout your career? Nakakatuwa? Opo. As a mother and as a public servant. As a mother, alam mo ba, nung last inauguration natutuwa ako doon sa bunso ko kasi, diba, sumasama siya. Actually, pandemic baby, mahihiyain. Ilan mo si bunso? 6. Mahihiyain. Talagang, siguro, nakita ko doon sa mga anak ko, wala akong anak nung habang lumalaki is, yung parang maano sa tao. And then, nung time na, dahil napili, magaling, napili. So, yung mga napili, pinapunta sa school. So, nagkaroon ng face-to-face. And then, nung nandun na, siguro, nagulat din siya. Ang daming tao. Tumugtog yung kanta hanggang sa, nakatayo ko lang siya. Hindi siya talaga nagsayaw. Yes. Talagang alam mo yun. Tumayo na uli ako. Sumasayaw na ako. Siya nakatayo pa rin. Yung parang ginagay niya siya. Yes. Pero kasi, hindi siya. Pero this time, nagulat ako dahil
siguro, halika, sama ka sa akin, mag-o-office tayo, mag-o-office si Mami. So, nami-meet niya yung mga tao sa City Hall, kilala niya yung nandito sa office dito, pupuntahan niya si ganyan, ayan. So, every time na magpupunta tayo sa City Hall, meron siyang pupuntahan na doon siya nakikilunch sa isang... talaga nakikisalamuhan na. Yes. Kaya natutuwa ako na bago. Kasi parang nakikita nila na minsan binibiro nila na baka ikaw ang susunod sa mami mo. Kasi nung inauguration namin, nagulat ako. Alam mo yung merong isang booth ng pagkain dito. Yung kumuha siya, and then pinamimigay niya. Kusa? Yes, kaya nagulat ako. Alam mo ba, yung anak mo, binigyan kami ng puto dito. Tapos pag nag-request kami, talagang, kaya natuwa, yes. Isa na maganda. Happiness sa akin yung mga ganyan na, galing. Hindi, yes. Without, hindi niyo po siya sinabihan, siya lang kusang gumawa. Na yung tao mismo yung nagkukwento sa'yo na, alam mo ba, yung anak mo, totoo. Nakakataba kasi ng puso. Kasi totoo, mahihain talaga sila. Ayaw nila sa labas. Pero ito, iba to, bunso na to. Sa pagiging niyo naman po, public servant, ano po yung pinaka-memorable experience niyo? Never akong nanood ng session kasi. So, hindi ko alam kung ano ang ginagawa ng that time sa Guniang Pambayan. So, parang doon kayo na-overwhelmed. Yes. Di ba? Oh my God, kailangan ko palang may report ng ganito. Kailangan ko palang may pa-committee hearing ng ganito, na may pag-aaralan. Which is, hindi ko, siyempre, hindi naman nangyari sa barangay na magkaroon ng ganun. Kasi sa barangay, pag nagbigay ka ng agenda, ito yung pag-uusapan nyo para masolusyonan nyo na kagad yung problema po ng barangay. Dito, hindi eh. Dito merong kang sinusunod na rules. Proseso. Yes, meron talaga. Mami Bang, meron tayong mga students sa Baliwag University na gustong maging leader, maging public servant one day. Yes. Ano po ang may a-advise niyo dun sa BU student na yun? Na gusto mo kung ano yung ginagawa mo. At nasa puso mo. Iyan talaga. Kasi kung wari, hindi mo siya feel, hindi mo siya gusto, hindi mo siya wala yung puso mo doon. So, kahit ano na lang yung gawin mo, okay lang, nagawa ko na yan. Yung gano'n lang, okay lang, tapos na. Pero kasi kung gusto mo na masolusyonan talaga yung isang problema, hahanapan mo ng paraan, gagawan mo ng ibang solusyon pa, para hindi lang yung eto lang. Kailangan may iba pa. Yes, Para mas marami, di ba? Iyon talaga. Kung sa BU student po, meron kayong nai-advise sa mga gusto maging public servant, ano naman po ang i-advise nyo doon sa Bang Imperial na estudyante noon kung makakasalubong niyo siya? Ay, Diyos ganda ko, nun. ayan, maganda yan. Dapat kasi nag-aral kang mabuti. Ayun pala. Bakit? Ayun pala. Alam mo kasi, ang pinaka-iniwasan ko nung nag-aaral ako is recitation. Pag nag-e-exam ako, hindi ako sumasagot ng essay. Never! Bakit hindi mo na naman sinagutan to? Ma'am, naubusan po ako ng oras. Pero doon lang ako nakafocus doon sa, kung wari, sabihin na natin na, di ba pag estudyante ka, marami yung mga role-playing, mga ganyan-ganyan. Okay, dadaling ko lahat ng props, pero hindi ako kasali. Kasi magkakabisado pa ako ng script, magkakabisado pa ako ng gano'n. Hindi, kahit yung bahay ko, itadaling ko, pero... Yung ako magpe-perform. Yes, di ba? Kasi, ewan ko, nahiya ako. Takot ako sa... Feeling ko, natatakot ako sa tao. Wala akong... Hindi ako... So, tahimik lang po kayo talaga before? Hindi. Hindi? Hindi ako tahimik. So, nahiya lang kayo mag-perform? Parang boyish ako nung time na yan. Siguro dahil naging volleyball player ako. Pero hindi naman. Siguro baka tahimik lang na
Yes po. Pero hindi mahilig mag-aral. Hindi. Okay, I see po. Mami, kasi may mga students tayo, hindi lang, actually, maging general na tayo, lahat ng estudyante ngayon, lagi nilang gustong abutin is success. Tama po Yes, tayo. yes. Siguro kahit naman po kayo nung bata, nung nag-aaral kayo, pilit yung gustong abutin yung success. Ngayon po na mother na kayo, ang dami niyo ng achievements, ang dami niyo ng napatunayan sa career ninyo. Ano sa tingin niyo yung definition ng success? Success, Oh. definition is, para sa akin, happiness. Oh. Yes. Kapag talaga masaya ka, alam mo yung ginagawa mo, nasa puso mo yung ginagawa mo. Oh. Yes, masasabi ko na talaga. Yun po ang definition ng success para sa iyo. Yes. Mami Bang, this is going to be our last question. And napakaganda po nun. Last na yan. Nabitin si Mami. Ito po, pero napakaganda po ng tanong na to. Sige. Ano po yung gusto nyong iwan na legacy sa leaders, as a leader ng Baliwag City? Totoo ba? Pag mayor na naman yan Opo. Ano po yung gusto nyong maiwan na legacy sa future para sa Baliwag City? Yun. Siguro, pagdating sa public service, Yes po. kailangan pantay-pantay. Ganda. Kailangan dahil nandyan ka na, dahil pinili mo iyan, tumingin ka na ng, actually, minsan talagang pagtingin kasi ng tao ba? Sino mo pinapansin yan? Yes. May bigay ng nangyayari sa amin yan. So, kung may magtampo, kung meron kami mga chat na hindi nababasa, mga invitation na hindi napupuntahan. Kasi minsan, alam mo yun, dumanadig sa tayo na dumarating sa kanila na nakalimutan na natin sila. Yes. No, hindi ka pa ngayon. Alam natin kung sino yung mga nagmahal, buborta, at saka yung nagtiwala sa atin. Kung hindi natin sila napapasalamatan ng lagi-lagi, pero yes, pero masama natin sila. Pero sa puso namin talaga, na alam namin na pwede mo. Kaya, gusto ko na sabihin na dapat talaga pagdating sa tao, nararamdaman ko kasi may instance talaga na gusto ko tingnan niyo po na ang pagtingin ko namin, yes, laging balikan. Na talaga. Kung magagawan po namin yung saraan, magkakaya po namin, gagawin po namin, IBM po yun talaga Mission yun. yes, sinupaan namin sa inyo at ipinangako namin sa inyo. Yung mga panahon talaga. Hindi po kami Yes. para makuha po namin yung posisyon po ano yung Yes. Mami Bang, maraming salamat. I thank you. Thank you so much for accepting our invitation. Thank you so much for accepting our invitation po to have an interview with you. Alam po namin na napaka-busy ng schedule ninyo, pero pinaunlakan niyo ba rin po kami na salamat po. And to all our Baliwag University students and also to our viewers, maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay ninyo dito sa The Green Chair Season 2. And I hope na marami po kayo natutunan dito sa episode na to. And especially na nandito po tayo kasama natin si Mami Bang, which is very special guest po talaga in this episode and in this season. Kaya maraming salamat po sa pagsuporta. At syempre, kung hindi pa po kayo nakasubscribe kay Baliwag University, i-click po na yung subscribe button para naman lagi kayong notified sa lahat po ng mga bagong uploads and bagong episodes. At syempre, doon po sa magiging susunod nating season ng The Green Chair. Again, maraming salamat po. Mami Bang, thank you so much. Yun lamang po for this day. Maraming salamat and bye-bye mo sa inyo. Bye-bye!